Isang mapagpalang hapon po mga kapatid sa Panginoon. Muli ay dito na naman po ako upang magbigay po ng ating journal sa 5th day na ngayon, May 5. So tatapusin po natin to sa awa ng Panginoon. Sana po matapos po natin hanggang 40 days sa prayer and fasting po natin. Pakinggan po natin ang isang awitin na magpasalamat tayo sa Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat. Habang po ating pinapakinggan ito, tayo po ay patuloy na manalangin. Aming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong paanan, Panginoon. Amin pong dalangin na ang inyo pong patuloy na pagsama, Panginoon, sa amin. Dinadalangin po namin ang aming bansa na kung saan, O Diyos, ay dumaranas ng kalamidad na ito, pandemic na ito sa buong mundo. Kawaan mo, Panginoon, ang iyo pong mga anak, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang lahat ng mga churches, JL Churches, Lord, worldwide, JL Worldwide, Panginoon, JL Pampanga, JL Magalang, Panginoon, all the pastors of JL, Father God, all the workers of JL, Father God, let your hands be with them, to all of them, Lord Jesus. Let your power and anointing be upon all of them, O Lord Jesus Christ. Lord, thank you, Father God, for this wonderful opportunity to be with you in this devotion, Lord, this kind of devotion, O God, that we will share to all our brethren, O God, in the name of Jesus. Father God, let your hands upon this every nation, O God, of this world, all the presidents of this world, O God. Give them the knowledge, anointing, O God. And Lord, we pray the medicine for this pandemic, O God, for this coronavirus, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. We ask this in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen and amen. Salamat, Panginoon, kilala mo ko. Ikaw ang may alam, aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinutuwid mo ako. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. At Lord, tayo patuloy na patuloy po tayo sa atin pong potion at pinamagatan po natin ito na a blessed heart. In Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen. Praise God. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ikaw ay parangalan. In Matthew chapter 15 verse 18 to 19,
ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. So pinag-uusapan po natin dito ang puso. Pinag-uusapan po natin ang ating puso. Ano ba yung kalagayan ng ating puso? Yan ang nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan. Pagpatay, pangangalunya, pagkikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi, para sa kasinungalingan at paninirampuri. Yan po ay nanggagaling sa puso, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang puso ang pinakasentro ng buhay. Kawikaan chapter 4 verse 23. Ang puso mo'y ingatan, sabi niyan, mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal mong tinataglay. So ang puso po natin, ingatan din po natin yan. Kahit nasa spiritual, kahit nasa physical, ay kinakailangan palang iingatan po natin yan, ang atin pong puso. May mga, Biblia po ay may mga, titingnan po natin ang mga negatibong sinasabi ng Biblia patungkol po sa puso. Sabi doon sa Jeremiah, chapter 17, verse 9, ang puso ay mandaraya. Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So napakamandaraya ng ating puso. Kaya mahirap pong magtiwala na minsan ang akala po natin ay tama, yung pala ay mali, di ba? Ang puso, ito pa pangalawa, ang puso ay matigas, no? Ang mga Kawikaan 5, puro sa halos karamihan na aking pong sinasabi ay dun sa Kawikaan. Kawikaan chapter 5 verse 12. Dito mo nga maiisip. Dangan kasi di ko pansin ang kanilang matuwid. Puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. So yan po yung kalagayan ng ibang mga puso. Nagiging matigas na para bang kaya may awit na pusong bato. Yan. Ang puso ng tao ay mapagyabang. So yan, ano rin ang kayabangan ng puso ng tao. Kawikaan 21 verse 4. Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. So ang kayabangan ay gabay. Sabi ng Biblia, siya yung kanilang gabay sa kasalanan. Ito naman yung positibo na pananaw na sa puso na sinasabi ng Biblia. Ang pusong tumatanggap ng payo. Sa Kawikaan 10 verse 8, magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang masalita. Ayan. Ang pusong masayahin, mga Kawikaan 15:30, ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. So kinakailangan pala lagi tayong nasa ngumingiti, no? Ngitian natin yung ating mga katabi, kasama. Yan. Kasiyahan. At ang mabuting balita ay dulot ng kalusugan. So kinakailangan talaga nating tumawa, ngumiti paminsan-minsan at wag naman yung ikaw lang mag-isa, pero mayroong pagkakataon na kahit ikaw mag-isa ay nakakangiti ka at nakakatawa ka sa pinaiisip kang katatawanan. Meron pang isang ang pusong dalisay. Yan, pusong dalisay ang aking nais. Yan. Kawikaan chapter 22 verse 11. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Yan, kinakailangan. Yan ang gusto ng Panginoon, maging kaibigan tayo. At kinakailangan, kung gusto nating maging kaibigan ng Panginoon, dapat ay meron tayong pusong dalisay. Kung gusto nating maging kaibigan ng mga tapat, ay kailangan natin ng pusong dalisay. Sino ang sumasaliksik sa puso ng tao? Yan ang tanong, no? Ang laman ng ating puso ay hindi maikubli sa Diyos. Hindi natin maikukubli sa Diyos ang laman at puso natin. Kasi siya yung sumisiyasat, no? Kahit na anong tago pa ang ating gagawin. Tingnan natin Kawikaan chapter 15 verse 11. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh. Ang laman ng puso sa kanya di maikukubli. So lahat ng mga nilalaman ng puso mo, maraming tinatago ay hindi natin maikukubli sa ating Panginoon. Diyan kasi nanggagaling din at hanggang ngayon nakatago sa kaibuturan ang ating puso, yung kasalanan. Pero kapag atin pong tinanggap ang Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya,
tiyak na tayo patatawarin ng Panginoon. Sinisiyasat ng Panginoon ang puso ng tao. Paano yan, no? Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh, yan, mga, nandyan, no? Kawikaan chapter 17 verse 3, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak. Ngunit sa puso ng tao is Yahweh ang sumisiyasat. Yan. Sinisiyasat ng Panginoon. Ito'y malalim na pagsisiyasat. Pangatlo, ang puso ng tao ay Diyos lang ang nakakasaliksik. Yan. Kawikaan 21 verse 2. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Yun. Yan sinasabi natin. Na akala natin tama tayo. Pero yun pala, mali tayo kapag sinaliksik na ng Panginoon yung ating puso. Bilang pangwakas, mga kapatid, Kawikaan chapter 20 verse 9. Sino ang nakapagsasabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Wala siguro, no? Ewan ko, mayroon. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Matthew chapter 12 verse 35. May pangako ba ang Diyos sa atin sa nananalig sa Diyos? May pangako ba ang Diyos sa atin? Tayong mga nananalig sa Kanya? Sabi doon sa Juan chapter 7 verse 38, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Mula sa puso ng nananalig ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Yan. Kaya dapat yung puso natin ay nandyan yung laman na pananalig at hindi nawawala. Linisin natin ang ating puso at ipalinis natin sa Panginoon. Na natin ang Gawa chapter 15 verse 9, iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila ay nanalig kay Jesucristo. Yan. Kapag nanalig ka, ikaw ay lilinisin ng Panginoon. Ipagkakaloob ng Panginoon ang bagong puso. Sabi doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Manny Joso, na nagsasabi sa inyo, sa Diyos po tayo magtitiwala at isalig natin sa Kanya ang ating buhay, maging ang ating puso. Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen at amen.